Ipapaliwanag niya, attorney, para yung mga ibang mga gustong magpagawa rin. Sa mga kaibigan natin sa Canada, laging nasa biyahe. Alagaan nyo ang kinabukasan ng inyong mga pamilya. Dito kasi sa Canada, mahalaga ang will. Not unlike sa atin sa Pilipinas na meron naman tayong civil code at minsan dinadaan sa patapangan. Yung mga ganong klase ng mga ano. Yan ang mga klaseng patapangan na pag sinabing sa kanya siyang siga sa pamilya, sa kanya yon, dito sa Canada, mga kababayan, hindi obra ang ganyan. Kung ano sinasabi ng batas dito, iyon ang dapat masunod. Yun ang batas dito. Dito lahat ng tao, mahalaga merong will. Last will and testament kasi kung sakali na madiskrasya ka nang hindi ka handa, ay magiging yung mga property mo is pamilya mo, ibibigyan mo pa ng problema kung paano i-settle ang lahat ng naiwan mo. So, Tony, paano yung truck? Kasama ba? Sama natin truck kasi Kahit hindi pa bayad? kasi ano siya, malaking asset siya. Okay. Kailangan natin siya isama para hindi magkaroon ng gulo kung sakaling mawala kayo. Paano yung RB attorney sama rin? Of course. Kahit hindi pa bayad yung mga yun, no? Oo. Okay. Babayaran nyo din yun in the future Bahay at lupa nyo yun Alright. Saan tayo magpaparkahan sa likod? Yun, ikot tayo. Ayun na. Okay. Guys, good morning. Nagbabalik ang Lakay Trucker with wife. Ayan. Today is just me and my wife. Ang plano namin today is makikipag-meet kami kay attorney. Magpapagawa kami ng living well o living trust ba yun? Pero na-text na namin at magtatanong na lang kami sa kanya kung ano yung mas magandang ipagawa. Advice ng mga tropa, sabi nila, basta may bahay ka daw dito sa Canada, hindi mo naman kailangan maging mayaman, magpagawa ka daw ng living well o living trust mo para kung ano man ang mangyari, may mangyari sa'yo o pumano kayo, yung mga investment o ari-arian na ipundar nyo is pupunta sa inyong mga beneficiaries, mga anak, ganyan. Hindi yon pupunta sa gobyerno. Iba rito kasi sa Canada kasi. Pero malalaman natin kung ano talaga yung mga ganong bagay kasi kay attorney. Papagawa ka namin. Shoutout nga pala kay kay Boss Ryan at saka si Joy, yung mag-asawa. Nagpagawa na sila ng kanilang pagawa na sila, Han? Last week. Last will nila. Last will yung pinagawa nila. Nagpagawa sila ng last will. Meron na tayong dagdag attorney, late na tayo. Dagdag faming kahit may appointment kami pero parang late na kami. Nag-text ko nga siya Kasi parang Miss Universe kung kumilos. kaya ka naman nun Panahuli ako na naman may kasalanan. Kulang na lang kikimbot. Tara. Tara, let's go. Guys, ito, wala nang introduction. Diretso na tayo kay attorney. Pag-usapan natin yung mga bagay-bagay Kumbaga sa promote ang kababayan nating Pilipino rito sa Canada. Support our kababayang Pilipino in Canada. As you guys can see, ang kinuha naming attorney ito guys ipakita mo yung Cabrera Law Firm Suite B for 70 Logan Avenue. Yan, Winnipeg, Manitoba, Arte. Yan, kung gusto nyo kontakin guys si attorney, magpagawa kayo dyan, nandyan lahat yan. Yung aso niya Hello, good morning. Di ba si attorney? Nandiyan na? Attorney! Si
Sila kay tracker po to. May vlog tayo. May vlog tayo. Okay lang? Ayos, parikoy. Tuso pare. Guys, kita ulit kami ni Atty. Ang ating pinakamamahal na attorney rito. Pinakamamahal na kaibigan ng tracker. Hi, Kamusta Ten. ka, pare? Kamusta po? Oh, si Kamusta kayo? Mabuti naman kami. Hindi na Ikaw, ako kamusta ka? Ayos Ayos naman. lang, walang Pwede problema. ba ako sa katawan mo? Dati ang laki-laki mo. Ngayon, ano pinaggagawa mo sa buhay? Ayos lang yan. Alam mo naman tayo eh. Ako matigas ulo ko Masarap kumain Masarap, okay lang. Kamusta madam? Guys, dito tayo sa law firm ni La Attorney. So today, pumunta kami dito para magpagawa ng ano ba yun, Attorney? Paliwanag. Papagawa ng will ang aking pinakamayaman na kaibigan. Hindi. Ipaliwanag mo nga sa amin, Attorney, kung ano yung papagawa. Upo tayo? Halika Sige, dito. diretso na kami para wala na tayong ibang pasikot-sikot pa. To, certificate nila, Attorney, dito. Halika kayong dalawa. Tayo. Kailan po ng ID mo po? Sige po. Alright. Kunin ko naman yung lisensya ko doon. Sige, kunin mo. Ito yung ID ko po. Ipapaliwanag niya, Attorney, para yung mga ibang mga gustong magpagawa rin. Sa mga kaibigan natin tracker dito sa Canada na laging nasa biyahe. Alagaan nyo ang kinabukasan ng inyong mga pamilya. Dito kasi sa Canada, mahalaga ang will. Oo. Not unlike sa atin sa Pilipinas na meron naman tayong civil code at minsan dinadaan sa patapangan. Oo, yung mga ganong klase ng mga ano. Yan ang mga klaseng patapangan na pag sinabing sa kanya siyang siga sa pamilya, sa kanya yon, dito sa Canada, mga kababayan, hindi ubrang ganyan. Kung ano sinasabi ng batas dito, iyon ang dapat masunod. Yun ang batas dito. Dito lahat ng tao, mahalaga merong will, last will and testament kasi kung sakali na madiskrasya ka nang hindi ka handa, ay magiging Yung mga property mo is... pamilya mo, ibibigyan mo pa ng problema kung paano isesettle ang lahat ng naiwan mo. Oo. Unlike kung meron kang will, kung sakaling Ang mangyari. may mangyari sa iyo at bigla kang mawala sa mundo, Oo. so kung ano yung kagustuhan mo sa will, ipagpapatibay lang ng korte yon at iyon ang masusunod. Oo, okay. So, kaya lahat ng tao dito sa Canada ay required na magkaroon ng will. Hindi naman sa wala tayong maiiwan, ang katwiran iba, wala kaming maiiwan kayamanan, pero hindi sa ganoon. Lahat dito may pension ka, Oo. meron kang kahit pa paano insurance or bank account. Oo. Lahat yan, kailangan papasok yan sa will. So, kung wala kang will, ang lahat na maiiwan mo, magkakaroon ng problema kung paano aayusin yan. Ganun pala yun. Hindi naman kailangan talaga milyonaryo, mayaman. Hindi ka kailangan. Hindi kailangan. Pag ikaw kasi walang will at bigla ka na wala, bibigyan ka ng pamahalaan ng 3 taon within which kung sino yung pinakamalapit sa pamilya mo ay magpapile ng tinatawag na letter for administration, which is a different scenario. Medyo mas mahirap yun kasi yun magbaband ka pa ng surety bond na double the amount. Unlike kung meron kang will, ipoprobate lang yan, papagtibayin lang ng korte ang will mo. Simple as that, and the court will only require the lawyer to file the probate proceeding, which will have a court to decide within minimum of 9 weeks to maximum of 12 weeks. Simple like that. Not unlike sa atin sa Pilipinas na aabutin siya ng almost 20 years, sabi ng isang kaibigan kong lawyer sa Pilipinas, na ang will doon ay inaabot ng 20 years to probate. Not unlike in Canada, here in Winnipeg, it will only take the minimum of 9 weeks to maximum of 12 weeks. And the will be probate at kung ano yung kagustuhan mo sa will mo, siyang masusunod. So, yun ang mahalaga na meron tayong will para protektahan natin ang, kumbaga sabi, pag bigla tayo nawala,
ang estate natin, lahat na may iwan natin ay hindi magkakaroon ng problema dahil bago ka nawala, naihanda mo ang lahat ng dapat na mangyari. Okay. Ayan Kung guys. sino mamamahala sa property mo, kung paano paghahatiin ng mga anak mo, kung sino mamamahala sa insurance process mo. Oo. Ganyan yon. Sa atin, sa Pilipinas, bagamat meron tayong civil code, meron naman tayo sa Pilipinas na tinatawag misa na extrajudicial settlement, which is not applicable in Canada kasi lahat dito ay judicial settlement. Oh, okay. So, malaki pagkakaiba. At saka sa Pilipinas, misan, kung sino yung matapang, Oh, siya yung, kung magkakapatid kayo. sa magkakapat kayo, sino yung matapang, sino yung siga, Sino siga? siya ang may-ari. May-ari. Dito sa Canada, hindi ka pwede maging-siga. Sisigaan ka ng buhay dito. Oo. Dito lahat kasi sa Canada, lahat nakaprocess ang kailangan may mga proper documentation dito. Ito po. Diyan na si Mrs. Ay, pati po yung pangalan po ng asawa niyo, pakisulat na. Ay, isa na lang. Oh, sige, sige. Okay. Eileen. Trinidad, pares lang po yung lagay ko pa. Eh, kayo po, kung ano gusto niyo. Oh, okay na to. Oh, parang hindi na ako. Ito guys, ito yung client identity verification form lang na binibigay dito pa ni attorney. Pipilapan mo to pagka pumunta kayo dito guys. Ito. Ayan. Client identification Oo. para makilala mo talaga at makita mo na bagamat alam mo na siya talaga yon, Oo, pero- but you need to verify his government issued ID. Oh, tulad binigay ko yung driver's license ko at ganoon din kay Mrs. Ano yun din niya yung driver's license niya. Pumunta lang siya sa babae para sa ganoon eto te. Oh, ayan. At si attorney guys, kami matagal na kaming may pinagsamahan nito kasi nung kumuha kami ng lupa sa St. Laurent 4 years ago is siya rin ang nag-process sa kanya rin kami nagpa-process. No, attorney no? Yung sa lupa. Sa lupa. Tapos yung anak ko si Princess kumuha ng bahay kay attorney rin. Kasi siyempre magkakakilala na siyempre support ko babaeng Pilipino rito sa Canada Sino pa ba sa suportan? Mga Pilipino talaga, kapwa Pilipino talaga yan. Dito kasi sa Canada, not unlike sa Pilipinas na pag bumili ka ng property, simple deed of sale tapos. Oh. Not unlike here in Canada, magbenta ka ng property, bumili ka ng property, you need a lawyer and the lawyer will transact with the fellow lawyer. Limbawa, magre-represent ako sa purchaser, sa bibili. So, lalo na ako idadaan sa bangko, imo-mortgage. So, ako lang kakausapin ng bangko. Pag na-approve na siya, halimbawa na-approve na yung bibili ng bahay, sa mortgage sa bahay, kung magkano ako kakausapin ng bangko, ako magpa-process kung ano dapat na i-require at kung ano yung instruction ng bangko. And then, ang kausap ko lang ay hindi yung nabili, kundi yung lawyer na nagbebenta. Oh. Nagbabayaran kami, lawyer to lawyer. Yun yung trabaho nila, attorney rito. Ano pa bang mga service na ino-offer niyo, attorney? Bukod sa commercial and residential real estate, marami kong corporation client. Na-handle ka ng mga asset purchase, Okay. asset sales, merger, incorporation, and then meron akong mga ilang criminal case kasi nang bagong lawyer ako, nagki-criminal litigation ako. But right now, hindi na masyado kasi hindi ko na siya mabibigyan ng atensyon na kagaya ng nararapat na atensyon, so nakakaya naman sa kliyente kasi karamihan ng files ko ngayon real estate, residential, commercial, corporation, at saka estate planning. So, normally, ganoon nga kung area ng practice ko, hindi ako nagpa-family kasi mahirap ang family, masakit sa ulo yun. Kaya nga maraming mabusisi yun. Mabusisi yun siya yun, away mag-asawa. So, tama na itong ganito. And then, yung ibang mga criminal cases ko, normally mga drug-related cases, tinatapos ko na lang. Okay. So, ililit ko nyo na yung Hindi na ako ngayon na-accept ng masyadong maraming criminal cases kasi hindi na kaya ng time ko. Okay.
Ang hawak ko mga criminal cases ko pa lang ngayon ay yung mga dati ko nang hawak na tinatapos ko na lang. And normally, mga drug-related cases. Oh, okay. Guys, dito kung sakali man, makatulad namin na kababayan na gusto niya magpagawa ng will at saka bibili kayo ng property o yan, si attorney. Ito yung kanyang ipa-plus ko dyan sa screen nyo mamaya. Ito yung kanyang, ayan. Kung makita nyo yan, andyan yung kanyang contact information sa mga kababayan sa Pilipino rito sa, pwede ba kahit saan yan dito sa Canada? O Technically, Winnipeg? once you are a lawyer in Canada, buong Canada pwede kami. But physically, impossible yun kasi masyadong malayo. Okay. Andito ako sa Winnipeg. So kailangan mimimit ka talaga nila? Oo, Okay. Walang online? Meron naman online. Oh, okay. May pupunta ako sa Saskatchewan, sa Regina, may hearing ako. It will take maybe bukas pa ang hearing ko. Ngayon pa lang aalis na ako. Kasi yung travel time masyadong malawak ang Canada. Alright. Yan guys, nakita nyo. Pero usually si attorney mas accessible siya dito sa City of Winnipeg. Winnipeg and surrounding area like Brandon, masyadong malayo na. It's almost 3 hours drive. I'm sure meron pa rin doon. Meron din ako mga kliyente sa Brandon. Meron sa Steinbach. Meron sa Altona. Meron sa Morris. But in short, within the vicinity ng Manitoba, but hindi siya ganun kalalapit. Halimbawa, bibiyahe ko ng Brandon, it will take more than 3 hours. No. And that is a straight driving. Nagdadrive ka doon ng 100 kilometers an hour. Kaya nga, medyo may kalayuan talaga yan. So, concentration nandito sa Winnipeg and yung medyo malalapit na like Selkirk, Inkster, mga ganyan, pwede yan. But, yun nga, may mga kliyente tayo hindi matanggihan. Meron tayong kliyente sa Steinbach. Meron sa Morden. Morden. Meron sa Morris. Meron din sa Brandon. Ganyan talaga. Trabaho yan eh. Hindi naman natin pwedeng pabayaan kung kailangan nila ang ating tulong. Ano na? Ayan. Guys, ayan si attorney pero kudaminta. Ano nangyari? Kalimutan mo? Okay lang yan. Kung nakalimutan mo, Ay, i-text mo na lang sa akin. I-text na lang para hindi makakabala si attorney dito. Kilala ko naman kayo. i-text na lang. Ang importante, maano natin itong mga bagay dito. Kailan na biyahe mo? Siguro baka Friday to rin. Sige. Sinabi, oo. Kamusta naman si Princess? Mabuti naman. At least pa paano naman ayan. Pinagawa na nga niya ng hindi pa ako nakakadalaw sa bahay niya. Mula nung umuwi ako kasi isang buwan ako sa biyahe. Ngayon lang ulit ako, take time din ako, 5 days din naman. Kung wala lang ako masyadong trabaho, sasama ko sa iyo biya para makarating ko ng maikot ko din ang Amerika. Kung saan lang. Yun lang din ang kagandahan sa truck driver, nakikita ko Masarap lang. Talagang, ang dami rin pala Pilipino, nakikilala kang truck driver, no? Medyo nakikilala tayo ng mga kababayan natin Pilipino. Nakaganda. Yung mga gano'n din pala Pilipino truck driver sa Amerika, galing. Saan yun? Anong kukunin namin ngayon, Tony? Ay, di nyo na okay na kung wala, i-text na lang sa akin, kilala ko naman kayo eh. Okay, so kasi hindi namin alam ano yung para sa amin, living, Ang living trust, ang tawag sa living trust, ang equivalent na sa Manitoba is power of attorney, general enduring power of attorney. Okay. Living trust is what they call in Ontario. Okay. Kumbaga sa in case na incapable ka or nasa Pilipinas ka or nasa malayong lugar ka, and need someone to do the normal act like banking transaction, you're empowered someone like your wife, your daughter, your son. SPA. Yeah, parang sa Pilipinas lang kasi SPA tawag, which is for specific purposes. Dito ang tawag sa Canada,
general enduring power of attorney. That it means everything, every transaction. Pagka tinawag na general. Sa Pilipinas kasi wala tayong ganoon eh. Okay. At least Puro ipapaliwanag SPA sa siya. amin. Oo. Which is specific. Dito general. Ngayon sa amin, anong kukunin namin Ang pala? alam ko, pang appointment, papagawa tayo ng para sa inyong huling Will. kahilingan, last will and testament. Oh, last will and testament yun. It will take effect kapag patay ka na. Oo, it will take effect. Kaya huwag kayong mamamatay. Ay, hindi, yun talaga yung purpose nun. Kapag last will of testament, it will take effect by the By the time na namatay ka, automatic siya. Automatic siya. Yun yung Effective ka agad siya. Kung ano yung kagustuhan mo doon, siguro after ng pagbababal, normally, mga client ka nagpapaprobate ng will, after ng pagbababal luksa, Okay. magpapile na sila ng probate. Okay. So, kung Yun yung appointment namin titignan dito, ko guys. yung will niya, kukuha ko ng lahat ng record kung ano yung naka-record lang, kukuha ko ng record sa bangko, sa property office, lahat ng everything na meron siya at the time of his death. Okay. Then, iyon ang ipoprobate namin. Yung tinatawag na inventory of asset, Asset, ng namatay. Last will of testament. Kailangan niyo ba si Mrs. dito? Oo, kayong Han! dalawa. Han! Ba't parang anong nangyari sa dyan? Kasi may ano si attorney Han, mayroong nagpapang appointment dito sa Okay lang. na mamaya maabala siya Han. Kung Okay. ID mo lang ang problema mo, pwede naman daw Oo. niyang i-airdrop. Kape, gusto mo? O yan, kapitan mo na tayo. halika. Yan. Kape tayo. Ayan guys. Magkakape muna kami habang si Mrs. mukhang busy si Mrs. doon sa tinitignan niya. Passport na lang daw. Passport na lang. O, sige. Natin. Black coffee lang, Tony. Kape, press pa tayo. Ito niyo, opisina ni Tony guys. Ito lang. Alright. Pagabang na lang. Kita nyo, ito si Tony. Ito yung mga certificate niya guys. Commission for oath renewal. Yan, nandiyan lang ito. Attorney Cabrera. Yan. Ayan, si Tony. Ganda ng opisina niya rito Basta-basta. Sa akin walang problema sa inyo kasi itong will, medyo secret to. Baka magalit makakita ng mga anak nyo, okay lang magbibidyo nyo ang will nyo kasi dito nyo sasabihin ko ano mga huling kahiling nyo, lahat ng gusto niyo mangyari. Oo. Malala ng mga anak ninyo, ano, Oo. okay lang sa Hindi, inyo. hindi. Pinapaliwanag lang guys na. Pero siguro, kakat na lang yung video. Kakat lang natin. Pero ang ipinagawa natin dito is last will of Ipapagawa niya testament. is last will and testament. Babalikan na lang namin kayo guys kasi ano lang ito. Oo, sige. Yes. So Tony, paano yung truck? Kasama ba? Sama natin truck kasi Kahit hindi pa bayad? kasi ano siya, malaking asset siya. Okay. Kailangan natin siya isama para hindi magkaroon ng gulo kung sakaling mawala kayo. Paano yung RB attorney sama rin? Of course. Kahit hindi pa bayad yung mga yun, no? Oo. Okay. Babayaran nyo din yun in the future Bahay at lupa nyo yun Okay. Yan guys, Immovable property yun kasama pati truck pala. Kahit hindi bayad lahat. Okay. Tuloy na lang namin guys ito. Okay. For confidentiality lang yan. Tapos na ang ating talakayan sa pagpapagawa ninyo ng inyong last will and testament. Magandang bagay ito kasi nakaplano na lahat. Kung sakali na hindi naman natin but alam naman natin buhay, malakas tayo ngayon bukas bigla tayo mamamatay, mawawala, lumabas tayo na aksidente tayo. Ngayon nakaplano na to lahat na kung sakaling may mangyari sa kanila, lahat na maiiwan nila naka-arrange na kung paano gusto nila mangyari. Yun. So hindi magkakaroon ng gulo. Ang kailangan na lang mapagtibay ng korte ang lahat ng gusto nila mangyari. Which is, iyon ang gagawin natin sa will nila. Yun ang trabaho niya, Tony naman. Pagkuha nila ng will, susundin natin yung tinatawag na formal and essential requisite na sinasabi ng batas
para maging valid ang will nila kung sakaling ipoprobate na. Okay. Yan, Tony. Paalala lang po mga kababayan na marami po dyan nagsasabi na nagawa rito ng will, ready na ang will na ginagawa nila, lalo na yung sa mga, without ano po, yung sa mga funeral at something na will na pipill up nila. Ang batas po sa Canada ay hindi po siya valid na will kasi dalawang klase lang po ang nare-recognize na will ng Canada, which is the holographic will. Yun po ang entirely written by the testator from the beginning up to the end. So meron po siyang legal and essential requisite. And then yung tinatawag na notarial will, which is itong ginagawa namin ngayon. Ang pinaka-safe po ay yung notarial will kasi po lahat dito na-arrange na paplano po lahat. Sa holographic will, paano kung may makalimutan ka. Okay. Yun po. So, yung pong mga sinasabi po na iba na will na pipilapan lang, wala po siyang category. Sabi po ng korte, wala siyang recognition kung saan siya, kung anong category siya. Hindi naman siya natin pwede sabihin holographic kasi hindi siya entirely written. Pinilapan nyo nga lang Hindi naman din siya pwedeng sabihin notarial will kasi walang lawyer na nag-interview ng ginawa ang will na yon, kundi wala po siyang category, kaya yung mga ganyan po, normally, nare-reject po yan sa korte pag ipinrobate. So, sa konting halaga po, konting sakripisyo, mapapangalagaan natin ang future ng ating mga anak. Kung sakaling tayo'y nawala at tanawag ng Panginoon at tayo nawala ng wala sa oras, lahat ay handa, lahat ay napagplanuhan, so walang gulo. Ganyan po rito sa Canada. Lahat to pinaghahandaan, kung paano i-arrange, pati ang funeral service niya, kung sakali lahat handa dito, lahat ay nasa will. So pag siya'y namatay, kinuha ng Panginoon na wala sa oras, hindi po magkakaroon ng problema ang ating mga naiwan. Lahat ay nakaplano kung anong gusto niya mangyari. So, tutuparin na lang po yun ang tinatawag nating executor or administrator kung sino ang i-appoint nila. Okay. Yan. Guys, So, ipaliwanag lang ni Tony yung So hindi pala totoo yung attorney na parang may pipirma lang na witness without attorney. Hindi po. Okay. kailangan talagang attorney lang mag-interview. Nakapagsabi sa akin yan Oo, yung sinasabi pipirma lang witness, ang tanong po ang nagsabi ba sa inyo ay abogado? Hindi naman. So hindi po niya alam yon ang sinasabi niya. At yung pong mga binebenta na sinabing ready will kit, Yun. wala po siyang category sa korte, hindi po siya hindi po siya holographic will, which is entirely written, at hindi naman siya notarial will na ginawa ng abogado. So wala po siyang category sa definition ng will na kinikilala, nire-recognize ng Canada, which is only a holographic will and a notarial will. Yan guys, pinagkaiba, pinaliwanag niya ni attorney. Yan, tatapusin na lang namin yung video dito. So, magkano pala ang charge dyan, Tony, sa Huwag ka na mag-alala, pare ko Ikaw ay kaibigan namin Hindi pa. Hindi attorney. Okay guys, but anyway guys, ayan. Puputuloy naman ang vlog natin. Tapos na rin guys, maalis na rin kami. So, ayan, inulit ko, kung gusto nyo magpa-service kay attorney sa mga nandito sa surrounding Winnipeg, ito, andyan yung kanyang Napakabait ni attorney. Oo. Andyan yung tawagan nyo lang siya. Hindi tayo nahihiyang magtanong. May paliwanag naman niya lahat guys. Oh. Thank you attorney. So, bali, ang kailangan lang yung mga anak namin alam kung nasan yung will. Dapat alam nila kung saan kukuhanin. Yung will. Yeah. Okay. Para kung sakali may nangyari sa biglaan, alam nila. Okay. Yan guys. At least kahit paano nakita nyo na naman yung buhay Canada dito sa pamamagitan nila kay Trader. At syempre, andito si attorney Efren Cabrera na umasis sa office niya. Umasis sa atin yun. Pinakita ko na. Cabrera, Umasis sa atin. Ayan. So thank you ulit attorney, no? Salamat, pare. Alright. Madam. Guys, I love you all. Ingat kayo lagi. Susunod na video vlog na lang natin, ha? Pag nagustuhan nyo yung content natin ito at may napulot kayong idea, tips o ano man, kindly share para sa ganun mapanood ng lahat. At ayan, nandito si attorney upang sa ganun matawagan
Kung gustong mag-inquire sa lahat, ayan, sabihin nyo lang kay Atty. kung ano yung inyong concern at sasagutin niya. Guys, I love you all guys. Peace out. Kay Tracker here. Bye-bye. Bye, Atty. Salamat po, mga kabayan. Until next time. Lakai Tracker.